Hi, hello, isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito. Tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para sa February 1 taong 2024. Araw na po ito ng Huwebes. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 6, mga talatang 7 hanggang 13. Ganito po ang pagkakasaad. Nung panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi. Sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng pangyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahan ng inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito, pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang atin pong reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Simbahay 2024. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Bakit kaya sila isinugo ng Panginoon na dala-dalawa? Sapagkat mahirap naman talaga na nag-iisa ang isang isinusugo sa isang misyon. Paano kung may problema? Paano kung may sakit? Paano kung mayroong suliranin? So, kailangan talaga ng isa sapagkat ang isa'y aagapay, tutulong. Ang hindi magawa ng isa, ang isa ang sasalo ng gawain. Kaya napakahalaga na mayroon pong kasama. Tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Batid ni Jesus ang pagkauhaw ng mga tao sa awa ng Diyos. Ito ang naging dahilan upang isugo niya ang kanyang mga alagad upang maabot ang mas marami pang mga dako. Totoo po yun sapagkat nang ang ating Panginoon ay nasa physical pangkaanyuan at katauhan, limitado yung lahat ng kanyang napupuntahan. Ang kanyang nararating ay limitado. Kaya para marami ang maka-enjoy ng mga pagpapalang nasa kanya, ang mga alagad niya ay kanyang isinugo, binigyan ng kapangyarihan para maglingkod din, tumupad sa mga tungkuling ipagkakatiwala ng Panginoon sa kanila. Ang Panginoon mismo ang siyang umabot sa kanyang bayan upang sila ay pagalingin, pangaralan, kalingain at paliyain. Batid din ni Jesus na kinakailangan ng kaagapay upang magampanan ang kanyang iniaatas, kung kaya't isinugong dala-dalawa ang mga alagad. Pansinin po ninyo yung mga eroplano. Dalawa palagi ang piloto niyan. Mga bus din na pang long distance, palaging mayroon pong 2 driver yan, plus isang mekaniko. Sapagkat kapag napagod ang isa, may hahalili at may aalalay. So ganun kahalaga kung bakit dala-dalawa. Sa ating pagganap sa anumang misyong iniatang sa atin, kaagapay natin ang ating iglesia, naririyan ang kaparian, mga relihiyoso at mga laikong handang tumulong sa atin sa pagtupad sa ating misyon. Mas gagaan ang pagsasabalikat ng ating mga tungkulin kung tayo ay may kalakbay sa landas na maghahatid sa atin sa katuparan ng layunin ng Diyos. Kaya hindi mainam na mag-isa. Kung paanong ang unang tao ng kanyang likhain, ibinigay na ng Diyos ang lahat ng pwedeng ikaaliw ni Adan, ngunit nakita niyang malungkot si Adan, kaya lumikha siya ng katuwang, at ito nga ay si Eva. So napakahalaga, ayaw ng Diyos na tayo malungkot. Maraming salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ang akin lamang palagi masasabi, I love you with the love of the Lord. Bye-bye!